10 taon ng pagtitiis ang itinapon ni Marco sa mukha ko, kasama ang mga papel ng diborsyo. Habang kalong niya ang buntis niyang kerida sa sarili naming kama, pinalayas ako ni Doña Remedios na parang isang maruming basahan. Ngunit hindi nila alam, ang hawak kong lumang pitaka ni tatay ang tatapos sa kanilang karangyaan. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng lupang kinatitirikan ng inyong palasyo? Magsisimula na ang paniningil ng isang pusong winasak. Sino ang huling tatawa? Hana, huwag mo na akong pahirapan pa. Isang malaking pagkakamali ang 10 taon nating pagsasama at ngayon, tinatapos ko na ang kahibangang ito. Pirmahan mo na ang mga papeles na yan at lumayas ka na sa pamamahay ko. Ang malamig na tinig ni Marco ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa pandinig ni Hana. Nakaluhod siya sa makintab na sahig ng malawak nilang sala. Hawak ang isang mangkok ng mainit na sopas na 3 oras niyang pinakuluan para sa kanyang biyanan. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa gawaing bahay at pag-aalaga sa pamilya ni Marco ay nanginig nang marinig ang bawat salitang binitawan ng asawa. Sa likuran ni Marco, nakatayo ang isang babaeng nagngangalang Sofia, nakasuot ng mamahaling sutla at may mapang-uyam na ngiti sa mga labi habang nakahawak sa braso ng lalaki. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Hana, pumatak ito sa mainit na sabaw na unti-unti nang lumalamig, gaya ng pag-ibig na akala niya ay habambuhay. Naroon pa ang bakas ng harina sa kanyang apron, ang amoy ng bawang at sibuyas na nanunuot sa kanyang buhok dahil sa pagmamadaling ihanda ang paboritong hapunan ni Marco upang ipagdiwang sana ang kanilang ika-10 anibersaryo. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang mga papel na magtatapos sa kanyang pagkatao bilang isang asawa. Ay naku, Marco, sa wakas ay natauhan ka rin. Ang tinig ni Doña Remedios ay pumailan lang mula sa kabilang dako ng silid. Ang matandang babae, na buong akala ni Hana ay nanghihina pa, ay mabilis na lumapit at walang awang hinawi ang mangkok mula sa kamay ni Hana. Ang mangkok ay tumalsik at ang mainit na likido ay kumalat sa sahig. Nabasag ang porselana sa maliliit na piraso na tila sumasalamin sa durog na puso ng babaeng nakaluhod. Matagal ko nang gustong mawala ang mantsang ito sa ating pamilya. Isang baog at hampas lupa na walang ibang dinala kundi kamalasan. Hindi ka nararapat sa palasyong ito, Hana. Ang nararapat sa'yo ay ang bumalik sa putikan kung saan ka nanggaling. Nanatiling tahimik si Hana. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanya ng bawat sakripisyong ginawa niya. Ibinenta niya ang huling piraso ng lupang sakahan ng kanyang yumaong ama para lamang magkaroon ng puhunan si Marco sa negosyo nito. Pinili niyang maging alipin sa sarili niyang tahanan upang lamang masiyahan ang kanyang biyenan. Ngunit sa huli, ang lahat ng kanyang pagtitiis ay itinuring lamang na basahan na matapos gamitin ay kailangang itapon. Nararamdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri, ang tila paghinto ng daloy ng kanyang dugo habang nakatingin sa mukha ni Marco. Ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan hanggang sa huling hininga. Ngunit ngayon ay siya pang nagbubukas ng pinto upang itulak siya palabas sa gitna ng unos. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila mga aninong mabilis na naglalaho sa dilim. Hinablot ni Marco ang lumang bag ni Hana at ang isang kupas na pitakang gawa sa balat ng baka, ang tanging alaala ng kanyang ama, at marahas itong inihagis sa labas ng pintuan. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Huwag ka nang lilingon pa, Hana. Wala kang makukuha sa akin kahit 1 sentimo. Isama mo na ang lumang basurang iyan na iniwan ng tatay mong magsasaka. Wika ni Marco bago tuluyang isara ang dambuhalang pintuan ng biyat 2.
Sa gitna ng kadiliman at hagupit ng hangin, naiwang mag-isa si Hana. Yakap niya ang lumang pitaka ni Tatay Isko, ang tanging bagay na hindi nila nakuha sa kanya. Habang ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, isang tanong ang paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan sa gitna ng hapdi at pait. Paano mo uumpisahan ang pagbuo sa sarili kung ang bawat piraso ng iyong buhay ay kinuha na ng mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong kaluluwa? Ang bawat patak ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Hana habang siya ay naglalakad nang walang direksyon sa gilid ng kalsada. Ang dating marangyang Forbes Park na itinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon ay naging isang madilim at banyagang lugar. Ang mga dambuhalang gate ng mga kapitbahay na dati ay tila nagbibigay ng seguridad ay para na ngayong mga pader ng isang bilangguan na nagkakait sa kanya ng kahit munting silong. Sumilong siya sa isang maliit at lumang waiting shed na malayo na sa mga mansyon. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, muling bumalik sa kanyang alaala ang mga salita ni Marco. Ang bawat pag-alipusta nito ay mas masakit pa kaysa sa ginaw na nanunuo sa kanyang buto. Isang malaking pagkakamali. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang labi ay nanginginig sa lamig. Paano naging pagkakamali ang lahat ng gabing hindi siya natulog para lamang alagaan si Marco nang ito ay may sakit? Paano naging pagkakamali ang pagbebenta niya sa natitirang pamana ni tatay para lamang may maipakain sila noong nagsisimula pa lamang ang negosyo ng asawa? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang lumang pitaka mula sa kanyang basa na bag. Ito ay gawa sa luma at gasgas na balat ng baka. Ang kulay ay kupas na sa tagal ng panahon. Hinaplos ni Hana ang bawat tahi nito. Naaalala pa niya ang mukha ng kanyang ama, si Tatay Isko, isang simpleng magsasaka na may mga kamay na kasing tigas ng lupa, ngunit kasing lambot ng bulak pagdating sa pagmamahal. Anak, ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita ng mga mata. Laging sinasabi ni Tatay Isko noon habang sila ay nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa probinsya. Darating ang araw kapag tila tinalikuran ka na ng mundo, buksan mo ang lihim ng pitakang ito. Ngunit tandaan mo, gamitin mo lang ito kapag wala ka na talagang matakbuhan. Sa gitna ng desperasyon, hinanap ni Hana ang munting tahi sa loob ng pitaka na matagal na niyang napapansin ngunit hindi kailanman ginalaw dahil sa respeto sa huling habilin ng ama. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kuko, dahan-dahan niyang binaklas ang isang tago at maliit na siper. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, tila nakikipag-unahan sa takbo ng oras. Mula sa loob ng lihim na bulsa, nahulog ang isang maliit na susi na may nakaukit na numero at isang lumang piraso ng papel na balot sa plastik. Ang papel ay may tatak ng isang kilalang bangko sa Makati, isang safety deposit box. Kasama nito ang isang maikling sulat na may sulat kamay ng kanyang ama. Hacienda del Cielo. Ang lupang tinuntungan mo, anak, ay ang lupang pinaghirapan ko para sa iyo. Ikaw ang reyna ng lupang ito, hindi ang mga taong umaapak sa iyong pagkatao. Hindi makapaniwala si Hana. Ang Hacienda del Cielo ay ang pinakamahal na lupain kung saan nakatayo ang buong Forbes Park at ang mga karatig na subdibisyon. Paanong ang kanyang ama, na kilala lamang bilang isang hamak na magsasaka, ang siyang nagmamay-ari ng lahat ng ito? Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng kanyang pigil na paghikbi. Sa loob ng 10 taon, hinayaan niyang maliitin siya nina Marco at Doña Remedios dahil sa kanyang kahirapan, habang ang katotohanan ay masigit pa siya sa kanila sa lahat ng aspeto. Habang yakap ang munting susi, isang kakaibang pakiramdam ang lumaganap sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang Hana na handang magpaapi. Ang pait ay unti-unting napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ngunit bago pa man niya maisip ang susunod na hakbang,
Isang nakasisilaw na liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ang tumama sa kanyang muka. Isang itim at mahabang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng waiting shed. Ang tunog ng makina nito ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bintana sa likuran ay unti-unting bumaba, ngunit dahil sa dilim at sa lakas ng ulan, hindi maaninag ni Hana kung sino ang nasa loob. Nanigas si Hana sa kanyang kinatatayuan. Sa panahong ito ng gabi, sa gitna ng masukal na bahagi ng kalsada, walang sino man ang dapat na naroroon. Isang malamig na kaba ang dumaloy sa kanyang gulugod nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan. Ang bawat yabag ng sapatos sa basang kalsada ay tila tumatambol sa kaba ni Hana. Mula sa loob ng marangyang sasakyan, isang matandang lalaki ang lumabas, tanga ng isang itim na payong upang protektahan ang kanyang sarili mula sa bagsik ng langit. Ang kanyang tindig ay tuwid sa kabila ng maputing buhok at ang kanyang mga mata, bagaman may bakas ng katandaan, ay nagtataglay ng isang uri ng talas na tila nakakabasa ng kaluluwa. Hana, iha, sa wakas ay binuksan mo na ang pitakang iyan. Ang tinig ng matanda ay malalim at kalmado, sapat na upang mapatigil ang panginginig ng balikat ni Hana. Sino Sino po kayo? Paano niyo po nalaman ang tungkol sa pitaka ni tatay? Tanong ni Hana, habang mahigpit na nakayakap sa kanyang basang bag. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Ako si Selmo, ang iyong lolo Selmo, kung tawagin ako ng iyong ama. Isang hamak na abogado na nangako kay Isko na babantayan ka mula sa malayo hanggang sa dumating ang araw na mahanap mo ang iyong tunay na halaga. Inilahad ni Selmo ang kanyang kamay, isang paanyaya na lisanin ang madilim na waiting shed at ang malamig na gabi. Halika na, iha. Hindi ka nararapat dito sa dilim. Maraming kailangang ayusin at ang oras ay hindi na natin kakampi. Ang mga taong nagpalaya sa iyo ay walang ideya kung anong bagyo ang kanilang ginising. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling balat at ang init mula sa heater ay tila isang yakap na matagal nang ipinagkait kay Hana. Inabutan siya ni Selmo ng isang malinis at puting panyo, ang kanyang golden moment sa gitna ng unos. Habang pinupunasan ni Hana ang kanyang muka, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang mahiyaing asawa ni Marco, kundi isang babaeng may daladalang mabigat na lihim ng nakaraan. Si tatay, bakit niya ito itinago sa akin? Pabulong na tanong ni Hana habang nakatingin sa susi sa kanyang palad. Dahil alam ni Isko na ang kapangyarihan ay isang lason kung hindi handa ang humahawak nito. Paliwanag ni Selmo habang ang sasakyan ay mabilis na bumabagtas sa kalsada patungo sa sentro ng Makati. Gusto niyang matutunan mo ang magmahal nang walang hinihinging kapalit, ang magtiis ng may dangal. Ngunit hindi niya inasahan na ang mga taong pinag-alayan mo ng iyong buhay ay magiging ganito kalupit. Sandaling tumahimik ang paligid. Tanging ang banayad na tunog ng pag-andar ng sasakyan sa basang aspalto ang naririnig. Tiningnan ni Selmo si Hana nang may halong lungkot at paghanga. Ang Hacienda del Cielo ay hindi lamang basta lupa, Hana. Ito ang pundasyon ng lahat ng karangyaan ng pamilyang iyon. At sa sandaling bumukas ang vault sa bangkong patutunguhan natin, ang lahat ng kanilang tinatamasa, ang bahay na yon, ang kanilang pangalan, ang kanilang kapangyarihan, ay guguho na parang kastilyong buhangin. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang dambuhalang gusali ng bangko na kahit sa ganitong oras ng gabi ay tila gising at naghihintay. Ang mga ilaw nito ay nagniningning, tila nag-aanyaya sa isang bagong simula. Bumaba sila at pumasok sa loob. Ang lamig ng aircon at ang katahimikan ng malawak na lobby ay nagpabigat sa bawat hakbang ni Hana. Sa dulo ng pasilyo, isang matandang vault na gawa sa makapal na bakal ang nakatayo.
Ibinigay ni Hana ang susi sa manager na tila kanina pa sila hinihintay sa kabila ng kalaliman ng gabi. Nang dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng vault, isang matinding liwanag mula sa loob ang tumama sa mga mata ni Hana. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakasilaw, ang mga dokumentong nakasalansan doon o ang katotohanang ang buong mundo niya ay magbabago sa loob lamang ng isang saglit. "Handa ka na ba, Hana?" tanong ni Selmo. Ang kanyang boses ay tila isang hamon. "Sa sandaling basahin mo ang mga papel na ito, wala nang balikan. Ang babaeng mahirap at api ay mamamatay na ngayong gabi at isisilang ang tunay na may-ari ng hasyenda." Nanginginig ang kamay ni Hana habang inaabot ang unang folder. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang mabuksan, isang pamilyar na pangalan sa ilalim ng isang dokumento ang naging sanhi ng paghinto ng kanyang paghinga. Hindi lamang ito tungkol sa lupa. May isang kontrata doon na may lagda ni Marco. Isang kontratang magpapatunay na ang lahat ng pag-aari ng kanyang asawa ay nakasanla na pala sa Hacienda del Cielo bago pa man sila ikasal. Sa loob ng malamig na vault ng bangko, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Hana. Ang bawat pahina ng dokumentong hawak niya ay nagtataglay ng bigat ng 10 taong kasinungalingan. Deed of Conditional Mortgage, basa niya sa pamagat ng papel. Nakasaad doon na ang puhunang ginamit ng ama ni Marco upang itayo ang kanilang negosyo ay hiniram mula kay Isko, ang kanyang ama. Bilang garantiya, isinangla nila ang lahat ng kanilang ari-arian, pati na ang mansyong tinirhan ni Hana bilang asawa. Ngunit ang mas masakit, nakalagay sa isang lihim na sugnay na ang kasal ni Marco at Hana ang magsisilbing paraan upang hindi muna bayaran ng utang. Ginamit siya ni Marco. Hindi siya pinakasalan dahil sa pag-ibig, kundi upang magsilbing buhay na pambayad utang. Habang unti-unting nabubuo ang katotohanan sa isipan ni Hana, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng mansyong kinalakhan niya, tila isang piyesta ang nagaganap. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Sofia ay humahalimuyak sa sala. Pinalitan ang amoy ng mga sariwang bulaklak na dati ay inaalagaan ni Hana sa bakuran. Mabuti na lang at wala na ang babaeng yun dito, wika ni Doña Remedios habang humihigop ng tsaa mula sa tasa na gawa sa pinakamahal na porselana. Masyadong masikip ang bahay na ito kapag may kasamang hampas lupa. Ngayon, Sofia, maaari mo nang gawin ang lahat ng gusto mo sa master bedroom. Itapon mo na ang lahat ng gamit ng babaeng iyon. Humalakhak si Sofia. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa mga katalog ng mga disenyo mula sa Europa. "Huwag kayong mag-alala, tita. Maging ang mga halaman sa garden na itinanim niya, ipapabunot ko na bukas. Gusto ko ng isang modernong tahanan, hindi isang bahay kubo na amoy probinsya." Sa itaas na bahagi ng mansyon, sa loob ng kanyang opisina, hindi mapakali si Marco. Ang kanyang mga kamay ay kanina pa nilalaro ang isang ballpen habang nakatingin sa monitor ng kanyang computer. Hindi alam ng kanyang ina at ni Sofia ang malaking panganib na kinakaharap ng kanilang pamilya. Ang Hacienda del Cielo lease contract, ang lupang kinatitirikan ng kanilang kumpanya at ng mismong mansyong ito, ay magtatapos na sa loob ng 3 araw. Sa nakalipas na mga buwan, sinubukan niyang kontakin ang mga abogado ng hasyenda upang humingi ng extension, ngunit lagi siyang tinatanggihan. Akala niya ay sapat na ang kanyang yaman upang makuha ang gusto niya, ngunit tila isang pader ang kanyang binabangga. "Sir, may dumating pong sulat," wika ng kanyang secretary sa pamamagitan ng intercom. Dinala ng isang kasambahay ang isang kulay gintong sobre. Pagbukas ni Marco, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang sulat ay hindi galing sa isang kumpanya, kundi sa isang pribadong kinatawan ng tunay na may-ari ng lupa. Nakalagay doon, "Ang lahat ng inyong apela ay formal nang tinatanggihan. Sa loob ng 72 oras, ang lahat ng istrukturang nakatayo sa lupain ng Hacienda del Cielo
ay opisyal nang babalik sa kamay ng aming kliyente. Inaasahan namin ang inyong maayos na paglisan. Nanginginig ang mga tuhod ni Marco habang binabasa ang pangalan sa ibaba ng sulat. Walang nakalagay na pangalan, kundi isang selyo lamang ng isang lumang pitaka. Ang eksaktong disenyo ng pitakang nakuha niya kay Hana bago niya ito pinalayas. Sa ibaba, may isang sulat kamay na mensahe sa wikang Tagalog na tila isang bulong mula sa hukay. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera, kundi ng dangal. Ngunit dahil kinuha mo ang dangal ng aking anak, kukunin ko ang lahat sa iyo. Mabilis na tumayo si Marco at tinungo ang bintana. Tinitingnan ang malawak na bakuran na akala niya ay sa kanya. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang dumadaan sa tapat ng kanilang gate. Hindi niya alam na sa loob ng sasakyang yon, nakatingin sa kanya si Hana. Hindi na may luha sa mga mata, kundi may isang malamig na apoy na handang tumupok sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang marangyang sasakyan ni Lolo Selmo ay dahan-dahang gumapang sa pamilyar na kalsada ng Forbes Park. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang hakbang patungo sa trono ng katarungan. Mula sa loob ng madilim na bintana, nakatingin si Hana sa gate ng mansyong naging kulungan niya sa loob ng isang dekada. Ang bakuran na dati ay puno ng kanyang mga alagang rosas at halaman ay tila isang sugatang hayop. Nakita niya ang ilang mga manggagawa na walang awang binubunot ang mga halamang itinanim niya gamit ang sariling mga kamay. Tingnan mo sila, Lolo. Pabulong na wika ni Hana. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi pa naririnig noon. Minamadali nilang burahin ang bawat bakas ng aking pag-iral sa bahay na yan. Akala nila, kapag nawala ang mga rosas ko, mawawala na rin ang alaala ng isang asawang minaliit nila. Si Lolo Selmo ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tungkod habang pinagmamasdan ng kanyang alaga. Ang pagbubura sa nakaraan ay hindi kasing dali ng pagbunot ng halaman, Hana. Ang mga ugat ay nananatili sa ilalim ng lupa. At sa pagkakataong ito, ikaw ang nagmamay-ari ng mismong lupang kinatatayuan nila. Isang munting detalye ang kumuha sa atensyon ni Hana, ang kanyang paboritong silya sa garden, ang lumang kahoy na upuan kung saan siya madalas maupo. Kapag pagod na siya sa panlalait ni Doña Remedios, ay nakita niyang nakatambak na ngayon sa gilid ng basurahan. Ang kanyang kamay ay kusang humigpit sa telang suot niya. Ang hapdi ng pagkakait sa puwera ay naroon pa rin. Isang tila kagat ng langgam na ayaw mawala, ngunit hindi na ito nagdudulot ng luha. Sa halip, ito ay nagpapatigas sa kanyang kalooban. Sa itaas na bahagi ng bahay, sa malawak na balkonahe, nakita niya si Marco. Mukhang balisa ito, pabalik-balik ang lakad habang may kausap sa telepono. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay bakasang puyat at takot. Ang dating mapagmataas na leon ay tila isang basang sisiw na sinusubukang pigilan ang pagguho ng kanyang kuta. Napansin ni Marco ang itim na sasakyang nakatigil sa tapat ng kanilang bahay. Sandali siyang tumigil sa pagsasalita sa telepono at tumingin pababa. Ang kanilang mga mata ay tila nagtagpo sa gitna ng hangin. Bagaman alam ni Hana na hindi siya nakikita ni Marco dahil sa tinted na bintana. Ang kanyang golden moment ay nang makita niya ang isang pamilyar na ibon, isang maliit na maya, na dumapo sa balikat ng silyang itinapon sa basurahan, tila nagbibigay ng huling pagpupugay sa kaisa-isang tao na nagpakita rito ng kabutihan. Gusto mo na bang pumasok, Hana? Gusto mo na bang ipakita sa kanila kung sino ang tunay na may-ari? Tanong ni Selmo. Umiling si Hana. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi pa ngayon, Lolo. Hayaan muna nating ubusin nila ang kanilang lakas sa pagtatapon ng aking mga alaala. Hayaan nating isipin nila na sila ang nanalo. Mas masarap ang tagumpay
kapag ang kalaban ay nasa rurok ng kanilang akalang kaligayahan bago sila tuluyang bumagsak. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo, muling binalingan ni Hana ang mansyon. Sa loob ng 3 araw, ang lahat ng sigaw, panlalait at pagpapahirap na natanggap niya ay magkakaroon ng kabayaran. Isang tanong ang naiwan sa hangin, tila isang sumpa na dinala ng hanging amihan. Sa oras na malaman ni Marco na ang babaeng itinapon niya sa putikan ang siyang may hawak ng kanyang hininga, mayroon pa kayang matitirang puwang para sa paghingi ng tawad? O ang katarungan ba ay tuluyan ng magiging kasing lamig ng bakal? Kailangan nating ipakita sa buong mundo, lalo na sa mga investor na yan, na hindi tayo matitibag. Ang party na ito ang magpapatunay na kontrolado natin ang sitwasyon. Determinadong wika ni Marco habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay ang panginginig ng kanyang mga kamay. 2 araw na lamang ang natitira bago ang itinakdang paglisan sa Hacienda del Cielo at ang tanging alas na naiisip niya ay ang idaan sa ganda ng usapan ang misteryosong may-ari ng lupa. Inisip niya na kung magpapakita siya ng yaman at impluwensya sa gabing ito, baka sakaling lumabas ang landlord mula sa anino nito at pumayag sa isang negosasyon. Hindi niya alam, ang hinahanap niya ay nasa loob na ng hotel ballroom, hindi bilang panauhin, kundi bilang isa sa mga serbidorang may dalang tray ng inumin. Si Hana, na nakasuot ng simpleng uniforme ng staff at may takip na maskara ang kalahati ng muka dahil sa tema ng masquerade party, ay tahimik na gumagalaw sa pagitan ng mga naglalakihang lamesa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagsusuri sa mundong dati niyang kinabibilangan, ngunit kailanman ay hindi siya tinanggap ng buo. "Serbidora! Isang baso pa ng champagne rito, bilis!" Ang matinis na tinig ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malambot na musika ng biolin. Dahan-dahang lumapit si Hana. Nakita niya si Sofia na nakasandal kay Marco, suot ang isang pulang gown na labis ang kakinangan. Ang kamay ni Sofia ay mayabang na nakahawak sa braso ni Marco, na tila ipinapakita sa lahat na siya na ang bagong reyna. Nang iabot ni Hana ang baso, sinadya ni Sofia na bitawan ito ng maaga. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay naging sanhi ng paglingon ng ilang mga bisita. Ang mamahaling alak ay tumalsik sa sapatos ni Sofia. "Ano ba? Napakatanga mo naman," sigaw ni Sofia, na agad nakuha ang atensyon ni Doña Remedios na noon ay abala sa pakikipag-usap sa mga kumare. "Marco, tingnan mo itong kinuha ninyong staff. Hindi marunong tumingin sa dinadaanan." Yumuko si Hana, pinipigilan ang anumang emosyon na lumabas sa kanyang mga mata. "Paumanhin po, ma'am," pabulong niyang wika. Ang kanyang boses ay binago niya ng kaunti upang hindi makilala. "Paumanhin? Alam mo ba kung magkano ang sapatos na ito? Mas mahal pa ito sa buong buhay mo." Dagdag pa ni Sofia bago niya kinuha ang isa pang baso mula sa tray ng ibang server at tila walang ano-ano ay ibinuhos ang laman nito sa paanan ni Hana. Ang golden moment ay nang makita ni Hana ang isang maliit na bata, anak ng isa sa mga bisita, na lumapit sa kanya at iniabot ang isang malinis na tissue habang ang mga matatanda ay nakatingin lamang at nagbubulungan. Sa gitna ng kalupitan ng mga mayayaman, ang kawalang malay ng bata ang nagpaalala kay Hana kung bakit niya ito ginagawa. Hindi para maging katulad nila, kundi para wakasan ang kanilang paghahari-harian. Tiningnan ni Marco ang serbidora. May kung anong pamilyar sa mga mata nito na nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Ang hugis ng mga balikat, ang paraan ng pagtayo, tila isang multo mula sa kanyang nakaraan ang nakatayo sa harap niya. "Teka lang," wika ni Marco, dahan-dahang lumalapit kay Hana habang naniningkit ang kanyang mga mata. "Parang nakita na kita." Inabot ni Marco ang kamay upang tanggalin ang maskara ni Hana. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras. Ang hininga ni Hana ay tumigil, ang kanyang mga daliri
ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Eksakto namang umakyat sa entablado ang MC at nag-anunsyo, "Ladies and gentlemen, ang ating espesyal na panauhin, ang kinatawan ng Hacienda del Cielo ay dumating na." Napalingon ang lahat sa malaking pintuan ng ballroom, kabilang na si Marco na nabitawan ang kanyang pagtatangkang hubaran ng maskara ang serbidora. Ang mga pintuan ng ballroom ay bumukas nang may mabigat na marahang tunog na tila nagbibigay daan sa isang hari. Pumasok si Lolo Selmo, suot ang isang itim na tuxedo na kasing tulis ng kanyang kaisipan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Ang ingay ng mga tawanan at daldalan ay biglang napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Tila lahat ay nakikiramdam sa bigat ng presensya ng matanda. "Attorney Selmo, isang karangalan po na makarating kayo." Halos magkanda-ugaga si Marco sa paglapit. Binitawan ang kamay ni Hana upang salubungin ang taong sa tingin niya ay magliligtas sa kanyang bumabagsak na imperyo. Hindi man lang tinignan ni Selmo ang iniabot na kamay ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig gaya ng gabi. "Narito ako, hindi para sa iyong handaan, Marco. Narito ako upang dalhin ang huling pasya ng aking kliyente." Siyempre po. Singit ni Doña Remedios na pilit na nagpapakitang gilas habang inaayos ang kanyang mamahaling alahas. "Ngunit maaari muna tayong mag-usap ng mahinahon habang umiinom ng alak. Sofia, kumuha ka ng inumin para kay attorney." Lumingon si Sofia at sa kanyang pagmamadali ay itinuro niya ang serbidorang nasa gilid. Si Hana, "Ikaw, bilis dalhan mo ng pinakamahal na champagne ang attorney. Huwag kang tatanga-tanga gaya kanina." Tumayo ng tuwid si Hana. Sa ilalim ng kanyang maskara, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ito na ang huling pagkakataon na bibigyan niya si Marco ng pagkakataong ipakita ang kahit katiting na kabutihan. Ngunit sa halip na pigilan ang panlalait ni Sofia, dinagdagan pa ito ni Marco. "Pasensya na po, attorney. Ang mga staff po rito ay tila hindi nakapag-aral. Mga walang modo," wika ni Marco habang nakatingin ng may pandidiri kay Hana. "Sige na, lumayas ka na sa harap namin pagkatapos mong iabot ang inumin. Ito na ang golden moment." Si Hana, na kanina pa nakayuko, ay dahan-dahang tumingala. Hindi siya kumilos upang kumuha ng inumin. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ng isang manipis, ngunit kumikinang na kadena sa loob ng kanyang uniforme. Hinila niya ito palabas at doon ay lumitaw ang isang dambuhalang pendant na gawa sa purong brilyante, isang pamanang hiyas ng Hacienda del Cielo na tanging ang may-ari lamang ang may karapatang magsuot. Ang kislap ng brilyante ay tila humigop sa lahat ng ilaw sa ballroom. Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios. Alam niya ang alahas na yon. Nakita niya yon sa mga lumang larawan ng mga aristokratang may-ari ng lupa na dati ay pinapangarap niyang makapantay. "Saan mo nakuha ang peking kwintas na yan?" sigaw ni Sofia na pilit itinatago ang kaba sa kanyang boses. "Magnanakaw. Marco, ang serbidorang ito ay magnanakaw." Ngunit si Marco ay hindi nakapagsalita. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Hana, ang amoy ng mga rosas na itinanim nito sa kanilang bakuran, ay nanuot sa kanyang ilong. Dahan-dahang itinaas ni Hana ang kanyang kamay sa gilid ng kanyang maskara. Hindi kailanman naging magnanakaw ang tunay na nagmamay-ari, Marco. Ang tinig ni Hana ay malinaw, puno ng kapangyarihan at walang bakas ng dating takot. Sa isang mabilis ngunit marangal na pagkilos, tinanggal ni Hana ang kanyang maskara. Ang liwanag ng mga chandelier ay tumama sa kanyang mukha. Isang mukhang mas maganda, mas matapang, at mas maningning kaysa sa anumang gabing pinagsaluhan nila. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang hatol na kamatayan. Ang tray na hawak ni Sofia ay nalaglag sa sahig
na lumikha ng isang malakas na tunog ng pagbasag na tila hudyat ng pagguho ng lahat ng pangarap ng pamilya ni Marco. Hana! Ang tanging nabigkas ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Ngunit hindi siya sinagot ni Hana. Tumingin si Hana kay Attorney Selmo na noon ay yumukod ng malalim sa harap niya. Madam Hana, wika ni Selmo na narinig ng lahat ng naroon. Ang inyong utos ay handa na. Nais niyo na po bang simulan ang pagpapatalsik sa mga ilegal na naninirahan sa inyong lupain? Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakatitig kay Hana. Tila ba siya ay isang bituin na biglang bumagsak mula sa langit patungo sa gitna ng kanilang marangyang pagtitipon. Ang bulong-bulungan ay mabilis na kumalat na tila isang apoy sa tuyong damuhan, habang ang mga bisitang dati ay hindi man lamang siya tinapunan ng tingin, ay ngayon ay pilit na kumukuha ng kanyang atensyon. Hana, hindi maaari ito. Isang malaking biro lang ito. Di ba? Nauutal na wika ni Marco, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahakbang palapit. Ang tatay mo, si Isko, isa lang siyang magsasaka sa probinsya. Paanong? Dahan-dahang humakbang si Hana palapit kay Marco, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang hatol na dumarating sa bawat segundo. Ang pagiging magsasaka ay hindi nangangahulugan ng pagiging mangmang, Marco. Ang aking ama ay nagtrabaho ng tahimik upang ibigay sa akin ang mundong ito, habang ikaw at ang iyong pamilya ay abala sa pagpapakitang tao gamit ang perang hindi naman sa inyo. Inilabas ni Attorney Selmo ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito at iniharap sa lahat. Narito ang orihinal na titulo ng Hacienda del Cielo, kasama ang kasunduan na nilagdaan ng iyong ama, Marco. Ang palugit na ibinigay sa inyo ay natapos na noong nakaraang linggo. Dahil sa inyong kabiguang magbayad at ang kawalan ng intensyon na i-renew ang lease sa tamang paraan, ang lahat ng ari-arian na nakatayo sa lupang ito, kabilang ang iyong kumpanya at ang inyong mansyon, ay ganap ng pag-aari ni Madam Hana. Ang golden moment ay nang makita ni Hana ang kanyang sariling apron na nakalapag sa sahig, ang basang tela na dati ay simbolo ng kanyang pagiging alipin. Dahan-dahan niya itong tinapakan habang naglalakad, isang tahimik na pagpapahayag na tapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod sa mga taong walang utang na loob. Ito ay isang sabwatan, magnanakaw kayo. Sigaw ni Doña Remedios, ang kanyang mukha ay kasing pula ng kanyang mamahaling gown. Sinubukan niyang sugurin si Hana, ngunit mabilis na humarang ang mga security guard ng hotel na ngayon ay tila sumusunod na sa bawat kumpas ng kamay ni Attorney Selmo. Marco, gawin mo ang paraan. Hindi tayo pwedeng paalisin sa sarili nating bahay. Wala na tayong magagawa, ma. Pabulong na sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa habang nakatingin sa mga dokumento. Lumingon si Hana kay Sofia na kanina pa nakatayo sa gilid. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa brilyanteng suot ni Hana. At ikaw, Sofia, wika ni Hana ng may malamig na tono. Ang sapatos na sinasabi mong mas mahal pa sa buhay ko, bukas, kailangan mo nang mag-impake dahil ang walk-in closet na kinalalagyan niyan ay bahagi na ng aking pag-aari. Isama mo na ang lahat ng gamit mong kinuha mula sa perang pinaghirapan ko. Isang malakas na ingay ng pagbagsak ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom nang mawalan ng malay si Doña Remedios. Ang kanyang katawan ay bumigay sa bigat ng katotohanan at ang kanyang mga alahas ay lumikha ng isang tila malungkot na tunog sa pagtama sa sahig. Ngunit hindi man lamang kumislap ang mga mata ni Hana sa awa. Ang 10 taon ng kanyang pagluha ay sapat na upang patigasin ang kanyang puso laban sa mga pekeng luha ng kanyang mga kaaway. Selmo, tawag ni Hana, habang diretso ang tingin kay Marco na ngayon ay nakayuko na sa hiya. Ipaalam mo sa lahat, simula bukas,
Ang Hacienda del Cielo ay magkakaroon ng bagong patakaran at ang unang batas ay ang pagpapatalsik sa mga anay na sumisira sa dangal ng lupang ito. Tumalikod si Hana at nagsimulang maglakad palabas ng ballroom. Ang mga bisita ay kusang tumatabi, nagbibigay ng malawak na daan para sa bagong reyna ng hacienda. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman ni Hana ang paggaan ng kanyang dibdib, ngunit alam niyang ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sumikat ang araw sa Forbes Park na tila may dalang bagong liwanag, ngunit para sa mga nakatira sa loob ng mansyon ni Marco, ang bawat sinag nito ay tila isang parusa. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay napakabigat, na tila ba ang bawat pader ay naghihintay sa pagdating ng tunay na may-ari. Sa gitna ng malawak na dining area, nakaupo si Doña Remedios na maputla pa rin at nanginginig ang mga kamay habang humahawak sa kanyang panyo. Sa tabi niya ay si Marco na hindi man lamang magawang tumingin sa kanyang pagkain. Ang kanilang marangyang almusal ay nanatiling hindi nagagalaw. Ang lahat ng kanilang kasambahay na dati ay yumuyukod sa bawat kumpas ng kanilang daliri ay ngayon ay nakatayo ng tuwid sa isang gilid, naghihintay sa isang bagong tinig na mag-uutos. Ang tunog ng pagbukas ng dambuhalang pintuan sa harap ay bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang marahas na pagbukas ng isang kaaway, kundi isang marangal at dahan-dahang pagpasok. Pumasok si Hana. Suot ang isang simpleng puting bestido na tila nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang anghel ng katarungan. Kasunod niya si Attorney Selmo na may dalang mga papel na tatapos sa anumang pag-aalinlangan. Magandang umaga. Ang boses ni Hana ay malambot, ngunit may awtoridad na nagpapatigil sa paghinga. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dulo ng mahabang lamesa. Ang upuang dati ay tanging si Marco lamang ang pwedeng gumamit. Sa kanyang pag-upo, ang bawat mata sa silid ay nakatuon sa kanya. Hana, kailangan nating mag-usap, pabulong na wika ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Maaari naman nating ayusin ito bilang mag-asawa. Alam kong nagkamali ako pero mag-asawa? Pag-uulit ni Hana, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang asawang kilala mo ay wala na, Marco. Pinatay niyo siya noong gabing pinalayas niyo siya sa gitna ng ulan. Ang kaharap niyo ngayon ay ang inyong landlord. At bilang may-ari ng lupang ito, meron akong mga bagong alituntunin. Dahan-dahang inilapag ni Hana ang kanyang mga kamay sa lamesa. Ito ang kanyang golden moment. Napansin niya si Aling Maria, ang matandang kusinera na siyang kaisa-isang naging mabait sa kanya noon. Tinawag niya ito ng may lambing. Aling Maria, maaari po bang kumuha kayo ng mainit na tsokolate para sa akin? At pakidagdagan na rin po ang pagkain para sa mga staff. Mula ngayon, sabay-sabay na tayong kakain. Ang mga kasambahay ay nagkatinginan, ang kislap ng saya at pag-asa ay mabilis na gumuhit sa kanilang mga mukha. Ito ang unang pagkakataon na may kumilala sa kanilang pagkatao sa loob ng bahay na yon. Lumingon muli si Hana kay Doña Remedios. Hindi ko kayo agad palalayasin. Alam ko kung gaano kahirap ang mawalan ng masisilungan. Maaari kayong manatili rito, ngunit hindi na bilang mga amo. Mananatili kayo rito bilang mga nangungupahan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios. Ano, gusto mo kaming magbayad sa sarili naming bahay? Hindi nyo ito bahay, Remedios. Malamig na sagot ni Hana. Ang bahay na ito ay nakatayo sa lupang pag-aari ko. At dahil ang lahat ng inyong ari-arian ay nakasanla na sa Hacienda del Cielo, dahil sa mga utang ninyo, ang bawat pako at semento rito ay akin na rin. Kung gusto ninyong manatili, kailangan ninyong magtrabaho. Inilabas ni Attorney Selmo ang isang listahan ng mga gawaing bahay. Mula bukas, si Marco ang mag-aayos ng garden, ang mga rosas na ipinabunot mo. Marco, ikaw ang magtatanim muli ng mga yon. At si Doña Remedios naman ang mamamahala sa paglalaba,
at paglilinis ng mga banyo. Ang tunog ng pagbagsak ng kutsara ni Doña Remedios sa porselanang plato ay tila isang hudyat ng bagong yugto. Ang kahihiyan ay kasing pait ng lason sa kanyang lalamunan. At si Sofia? Tanong ni Marco, na tila umaasa pa ring may matitira sa kanila. Eksakto namang pumasok si Sofia sa dining area, dala ang kanyang mga maleta, ngunit hinarang siya ng 2 security guards sa pintuan. Si Sofia ay hindi kabilang sa kasunduang ito. Wika ni Hana habang dahan-dahang humihigop ng kanyang tsokolate. Dahil siya ang dahilan ng pagkasira ng aking pamilya, wala siyang puwang sa Hacienda del Cielo. Sofia, maaari mo nang lisanin ang aking lupain. Ngayon din. Ngunit bago pa makapagsalita si Sofia, may isang bagay na nahulog mula sa kanyang bag. Isang dokumentong medikal na hindi niya inaasahang makikita ng lahat. Ang papel ay mabilis na kinuha ni Attorney Selmo at ibinigay kay Hana. Nang basahin ni Hana ang nilalaman, ang kanyang mga mata ay naningkit. Tumingin siya kay Marco nang may halong pait at awa. Mukhang may isa pa kayong hindi alam tungkol sa inyong bagong reyna, Marco. Dahan-dahang binasa ni Hana ang dokumentong medikal habang ang katahimikan sa silid ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Ang bawat salitang nakasulat sa papel ay tila mga dagok na lalong nagpapabagsak sa pagkatao ni Sofia. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hana bago niya dahan-dahang inilapag ang papel sa tapat ni Marco. Basahin mo, Marco. Basahin mo ang katotohanang ipinalit mo sa 10 taon nating pagsasama. Ang tinig ni Hana ay kalmado, ngunit bawat salita ay may dalang talas ng isang katana. Nanginig ang mga daliri ni Marco habang kinukuha ang papel. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga teknikal na salita ng doktor. Negative! Laboratory results for HCG. Not pregnant? Pabulong niyang wika. Ang kanyang tinig ay unti-unting nawawalan ng lakas. Sofia, ano ito? Sabi mo ay magkakaroon na tayo ng tagapagmana? Kaya ko hiniwalayan si Hana dahil sa anak natin. Ang mukha ni Sofia ay biglang nawalan ng kulay. Tila isang pinturang nabura ng ulan. Marco, makinig ka. Mali ang laboratoryong yan. Gawa-gawa lang yan ni Hana para sirain tayo. Mahal kita, Marco. Pagsusumamo ni Sofia, pilit na humahawak sa braso ni Marco. Ngunit marahas siyang itinaboy ng lalaki. Ang golden moment ay nang makita ni Hana ang sarili niyang refleksyon sa kutsarang pilak sa lamesa. 10 taon siyang nagpakamartir. 10 taon siyang tinawag na baog ni Doña Remedios. 10 taon siyang naniwalang siya ang may kulang. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pait na yon ay naglaho nang makita niyang ang mga taong nanakit sa kanya ay nilalamon na ngayon ng sarili nilang mga kasinungalingan. Hindi lang yan ang lihim ni Sofia, Marco, dagdag ni Attorney Selmo habang inilalabas ang isa pang set ng mga larawan. Ang iyong kumpanya ay unti-unting bumagsak dahil sa mga impormasyong ibinibigay ni Sofia sa iyong mortal na karibal sa negosyo. Ginagamit ka lang niya upang makuha ang Hacienda del Cielo, ngunit hindi niya akalain na ang lupang ito ay hindi kailanman magiging kanya. Isang malakas na sampal ang umalingaw sa silid nang dapo ang palad ni Doña Remedios sa pisngi ni Sofia. Ang matandang babae na kanina ay halos hindi makatayo, ay tila nagkaroon ng lakas dahil sa galit. Ahas, nilandi mo ang anak ko at niloko mo kaming lahat. Pinalayas namin ang isang tapat na asawa para sa isang tulad mong basura. Huli na ang pagsisisi niyo, Remedios. Putol ni Hana sa kanilang drama. Marco, Sofia, ang inyong ugnayan ay binuo sa kasinungalingan. Kaya natural lamang na gumuho ito sa katotohanan. Sofia, kumuha ka na ng taxi. Wala kang madadala kahit isang alahas mula sa bahay na ito dahil lahat ng yan ay binili gamit ang perang utang sa aking ama. Pinanood ni Hana kung paano kaladkarin ng mga security guard si Sofia palabas ng mansyon. Ang mga sigaw
at pagmamakaawa ng babae ay unti-unting humina hanggang sa mapalitan ito ng tunog ng paparating na sasakyan sa labas. Naiwan si Marco na nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na paghikbi. Lumapit siya kay Hana, dahan-dahang lumuhod sa sahig, ang mismong lugar kung saan nakaluhod si Hana noong nakaraang gabi. Hana, patawarin mo ako. Nabulag ako. Handa akong gawin ang lahat. Ibabalik ko ang lahat sa'yo. Magsimula tayong muli. Pagsusumamo ni Marco, ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng bestido ni Hana. Dahan-dahang iniurong ni Hana ang kanyang paa. Tiningnan niya ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo. Ngunit ngayon ay tila isang estranghero na lamang. Ang pagpapatawad ay ibinibigay sa mga taong nagkamali. Marco, hindi sa mga taong sadyang nanakit. Maaari kang manatili rito para magtrabaho at bayaran ang utang ng iyong pamilya. Ngunit huwag mo nang asahan na makikita mo pa ang pag-ibig sa aking mga mata. Habang naglalakad si Hana paakyat sa hagdan, narinig niya ang boses ni Attorney Selmo na nagpapaalala kay Marco tungkol sa kanyang schedule sa paglilinis ng garden bukas. Ngunit bago pa man makarating si Hana sa kanyang silid, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Selmo. Madam Hana, tawag ni Selmo. Ang kanyang muka ay biglang naging seryoso. May isang taong nagngangalang Rico ang tumatawag. Sinasabi niyang siya ang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit biglang naglaho ang iyong ama bago pa man siya pumanaw. At hindi daw ito aksidente. Ang katahimikan matapos ang tawag ni Rico ay tila isang malalim na hukay na muling humukay sa mga sugat na akala ni Hana ay naghilom na. Sa loob ng malawak na silid na dati ay puno ng pangungutya. Tanging ang marahang pagtibok ng kanyang puso ang naririnig. Ang bawat salita ni Selmo tungkol sa kanyang ama ay tila mga aninong nagsasayaw sa paligid, naghahanap ng kasagutan. Kinabukasan, sa ilalim ng malamlam na sikat ng araw, nagpasya si Hana na pumunta sa isang maliit na parke sa labas ng Forbes Park. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, naghihintay ang isang lalaking may hitsurang pagod sa buhay. Suot ang isang kupas na jacket at may hawak na lumang sombrero. Ito si Rico, ang taong nagpadala ng mensahe. Madam Hana, ang tinig ni Rico ay paos, puno ng bigat ng maraming taon ng pagtatago. Matagal ko itong dinala sa aking konsensya. Ang iyong ama, si Isko, hindi siya namatay dahil sa simpleng aksidente sa sakahan. Noong gabing iyon, nakita ko ang isang sasakyang mabilis na umalis sa lugar. At ang sasakyang yon ay pag-aari ng pamilya ni Marco. Naramdaman ni Hana ang muling paggapang ng ginaw sa kanyang mga buto. Ang kanyang mga kamay ay kusang humigpit sa kanyang bag. Anong ibig mong sabihin, Rico? Bakit nila gagawin yon kay tatay? Dahil sa lupang ito, madam, paliwanag ni Rico habang nakatingin sa malayo. Gipit na noon ang ama ni Marco. Alam nilang si Isko ang may-ari ng Hacienda del Cielo at nais nilang makuha ang titulo sa anumang paraan. Akala nila ay kasama ni Isko ang titulo ng gabing iyon, ngunit hindi nila alam na itinatago niya ito sa loob ng lumang pitaka na ibinigay niya sa inyo. Ang golden moment ng tagpong ito ay nang kumuha si Rico ng isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na pito na gawa sa kahoy, ang paboritong laruan ni Hana noong siya ay bata pa na nililok mismo ni Tatay Isko. Ito po. Nakita ko ito sa tabi ng kanyang kamay noong gabing iyon. Gusto niyang ibigay ito sa inyo bago siya mawala. Nang hawakan ni Hana ang pito, tila naramdaman niya ang init ng palad ng kanyang ama. Ang bawat ukit sa kahoy ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing ipinaghehele siya nito ng mga kwento ng katapangan. Ang luhang pilit niyang pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pangungulila sa kaisa-isang tao na tunay na nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Pagbalik niya sa mansyon, nadatnan niya si Marco sa garden.
Nakaluhod ito sa lupa. Maruming-marumi ang mga kamay habang pilit na itinatanim muli ang mga rosas na dati ay ipinabunot niya. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang mukha at ang kanyang mga mamahaling damit ay puno na ng putik. "Hana!" Tawag ni Marco nang makita ang asawa. "Tingnan mo, itinatama ko na ang lahat. Ibabalik ko ang garden mo sa dati. Patawarin mo na ako, please. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat muli sa'yo." Tiningnan ni Hana si Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang galit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na pagkamuhi na may kasamang katarungan. Ang bawat patak ng pawis ni Marco ay tila hindi sapat upang hugasan ang dugong dumanak sa nakaraan ng kanyang pamilya. "Marco," wika ni Hana, ang kanyang boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. "Iniisip mo ba na ang pagtatanim ng mga rosas ay sapat na para burahin ang lahat? May mga bagay na kahit gaano mo padiligan, hindi na kailanman muling mabubuhay." Tinalikuran ni Hana ang asawa, ngunit bago siya tuluyang makapasok sa bahay, isang boses mula sa likuran ang nagpatigil sa kanya. Ito si Doña Remedios, na nakatayo sa balkonahe, ang mukha ay tila isang maskara ng takot. "Hana, huwag mong paniwalaan ang taong iyon," sigaw ni Remedios. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Wala kaming kinalaman sa nangyari sa ama mo. Isang aksidente lamang yun." Lumingon si Hana at itinaas ang maliit na 7 kahoy. "Kung wala kayong kinalaman, Remedios, bakit tila mas alam niyo pa ang tungkol sa aksidente kaysa sa akin? Ang nakaraan ay hindi nananatiling nakabaon. At sa bawat hukay na gagawin niyo para itago ang inyong mga kasalanan, lalo lamang lumalabas ang amoy ng inyong kabulukan." Ang cliffhanger ng gabing iyon ay dumating nang iabot ni Attorney Selmo kay Hana ang isang lumang dashcam footage na nakuha mula sa isang saksi sa probinsya. Isang footage na hindi kailanman nakita ng mga otoridad, kung saan malinaw na makikita ang plaka ng sasakyan na tumama sa ama ni Hana 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat frame ng video sa lumang dashcam footage ay tila isang hiwa ng kutsilyo sa kaluluwa ni Hana. Sa malabo at maulap na screen ng laptop, nakita niya ang pamilyar na bulto ng kanyang ama, si Tatay Isko. May daladalang sako ng bigas, naglalakad sa gilid ng kalsada patungo sa kanilang munting dampa. Pagkatapos, isang itim na sasakyan ang mabilis na humarurot, hindi man lamang nagpreno, at tinumbok ang matanda. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pagtama ng bakal sa katawan ng kanyang ama, kundi ang paghinto ng sasakyan ilang metro ang layo. Nakita ni Hana ang pagbukas ng pinto at ang paglabas ng isang lalaking pamilyar, ang tindig, ang ama ni Marco. Ngunit sa likuran nito, mula sa upuan ng pasahero, ay lumabas ang isang babaeng abala sa pag-aayos ng kanyang buhok habang nakatingin sa dugo ang katawan sa kalsada. Ito, si Doña Remedios. 10 taon na ang nakalilipas, mas bata ngunit kasing lamig na ng yelo ang mga mata. "Wala siyang dala, Remedios, wala sa kanya ang titulo," sigaw ng ama ni Marco sa video. "Iwanan mo na yan, tara na bago pa may makakita sa atin." Tugon ng boses ni Remedios na tila ba ang buhay ng isang tao ay kasing walang halaga ng isang basurang nadaganan sa daan. Sa kasalukuyan, sa loob ng silid-aklatan ng mansyon, dahan-dahang isinara ni Hana ang laptop. Sa harap niya ay nakatayo si Doña Remedios. Pilit na pinapanatili ang kanyang dangal sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang dambuhalang rosaryo sa kanyang mga kamay ay lumilikha ng isang tila desperadong tunog ng pag-uumpugan ng mga butil sa bawat dasal na binibigkas niya sa ilalim ng kanyang hininga. "Ngayon, sabihin mo sa akin, Remedios, sa bawat pagluhod mo sa simbahan, sa bawat ama namin na binibigkas mo, hindi mo ba nakikita ang mukha ni tatay na humihingi ng katarungan?" Ang tinig ni Hana ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol na kamatayan. "Hana, makinig ka. Para sa pamilya ang ginawa namin.
Ginitnaan kami ng utang noon. Kung hindi namin nakuha ang hasyenda, wala ang mansyong ito, wala ang kinabukasan ni Marco. Pagsusumamo ni Remedios, ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng awa. Ang golden moment ay nang dahan-dahang lumapit si Hana at inayos ang pashmina shawl na nakasampay sa balikat ng matanda. Ang kanyang paghawak ay banayad, halos mapagmahal, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing tigas ng semento. Ang kinabukasan ni Marco ay itinayo niyo sa ibabaw ng bangkay ng aking ama. Sa tingin mo ba, pagpapalain ng Diyos ang isang tahanang ang pundasyon ay dugo at kasinungalingan? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Putikan pa rin ang mga kamay mula sa pagtatrabaho sa garden. Nakita niya ang footage na naiwang nakapost sa screen. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ang kanyang buong mundo ay muling gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ma, totoo ba ito? Tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay tila isang bata na nawawala sa dilim. Kayo ang pumatay kay Tatay Isko? Ang lahat ng yaman natin, ang lahat ng ito, ay galing sa krimen? Marco, anak, ginawa namin yun para sa'yo. Sigaw ni Remedios, sinusubukang hawakan ng kanyang anak, ngunit marahas na umiwas si Marco. Tumingin si Hana kay Attorney Selmo na nasa pintuan din. Selmo, tawagan mo ang mga otoridad. Ang ebidensyang ito ay sapat na para buksan muli ang kaso. At Marco, huminto si Hana at tumingin ng diretso sa mga mata ng lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ito ang huling gabi ni Dio sa ilalim ng bubong na ito. Hindi dahil sa utang sa lupa, kundi dahil ang bawat hininga niyo sa loob ng bahay na ito ay pambabastos sa alaala ng aking ama. Ang cliffhanger ng gabing iyon ay nang biglang sunggaban ni Doña Remedios ang isang matalim na letter opener mula sa ibabaw ng mesa at mahigpit itong hinawakan sa kanyang dibdib. Naghalo ang takot, desperasyon, at pagkabaliw sa kanyang mga mata habang paatras siyang humakbang. Huwag mong gawin yan, Hana. Sigaw niya halos mawalan ng ulirat. Hindi ako papayag na matapos ang lahat ng ito sa kulungan. Kapag tumawag ka ng pulis, may mangyayaring hindi mo magugustuhan. Napatigil si Hana. Bumigat ang hangin sa buong silid habang walang sino man ang makagalaw o makapagsalita. Sa unang pagkakataon, nakita niyang tuluyan ng nawawala sa katinuan si Doña Remedios. Napatigil ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Marco at ang malakas na buhos ng ulan sa labas na humahampas sa mga bintana. Ang buhay ng ina ni Marco ay nakasalalay ngayon sa isang salita ni Hana. Ibaba mo yan, Remedios. Ang kamatayan ay hindi kabayaran sa iyong mga kasalanan, kundi isang mabilis na pagtakas na hindi ko ipapahintulot. Ang tinig ni Hana ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa nakabukas na bintana. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at nakakapangilabot na kapayapaan. Humakbang siya nang dahan-dahan palapit sa biyenan, hindi alintana ang talim ng letter opener na nakadiin sa kulubot na balat ng leeg ng matanda. Iniisip mo ba na sa pagkitil ng sarili mong buhay ay mawawala na ang mantsa ng dugo sa iyong mga kamay? Patuloy ni Hana, ang bawat salita ay tila isang hampas ng katotohanan. Gusto mong mamatay bilang isang martir sa paningin ni Marco? Hindi, Remedios. Mabubuhay ka. Mabubuhay ka upang harapin ang bawat gabi na ang tanging kasama mo ay ang iyong konsensya. Nanginig ang kamay ni Doña Remedios. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng puot, ay ngayon ay nanlalaki sa takot. Hindi sa kamatayan, kundi sa kawalan ng kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang hampas lupa na dati niyang inaapi ay may kaluluwang hindi kayang abutin ng kanyang katusuhan. Biglang sumugod si Marco. Sa isang mabilis na pagkilos, hinawakan niya ang braso ng kanyang ina. Ang tunog ng pagbagsak ng matulis na bakal sa makapal na alpombra ay tila isang hudyat ng pagsuko. Humagulhol si Marco. Ang kanyang mga tuhod
ay tuluyang bumigay habang yakap ang kanyang ina na ngayon ay wala na ring lakas at napasandal na lamang sa pader. Ma, bakit? Ang tanging tanong ni Marco na puno ng pait. Lahat ng meron tayo, lahat ng ipinagmalaki ko sa buong mundo ay galing sa dusa ng pamilya ni Hana. Paano ko patitingnan ang sarili ko sa salamin? Ito ang golden moment. Dahan-dahang lumapit si Hana sa isang lumang litrato ng kanyang tatay na nakapatong sa lamesa. Ang litratong dinala niya mula sa kanyang lumang gamit. Hinaplos niya ang salamin nito. Tatay, narinig mo ba yon? Ang katotohanan ay lumabas na rin sa wakas. Lumingon siya kay Marco na noon ay nakatingin sa kanya ng may pagsusumamo. Hindi ko kayo ipapakulong ngayon, Marco. Wika ni Hana na ikinagulat ng lahat. Hindi dahil pinatawad ko na kayo, kundi dahil ayaw kong madungisan ang pangalan ng aking ama ng higit pang gulo. Ngunit may isang kondisyon. Tumingala si Marco, umaasa sa isang himala. Anong kondisyon, Hana? Gagawin ko ang lahat. Lisanin niyo ang Hacienda del Cielo ngayong gabi. Iiwan niyo ang lahat. Ang mga alahas, ang mga titulo, ang bawat sentimo na galing sa kumpanya. Utos ni Hana. Ibinigay ko na kay Attorney Selmo ang mga papeles para sa isang maliit na bahay sa probinsya, sa mismong baryo kung saan niyo iniwan ang aking ama sa kalsada. Doon kayo titira. Doon niyo mararamdaman kung paano mabuhay ng walang anuman, kundi ang sarili ninyong paggawa. Ito ay isang parusang mas masakit pa sa kulungan, ang mabuhay sa lugar ng kanilang krimen, na tinanggalan ng lahat ng karangyaan na naging Diyos nila sa loob ng maraming taon. Ito ang huling pagkakataon niyo upang maging tao muli, dagdag ni Hana bago tumalikod. Marco, huwag mo na akong tatawaging asawa. Simula sa oras na ito, ikaw ay isa na lamang estranghero na may utang na loob sa buhay na ipinahiram ko sa inyo. Habang pinapanood ni Hana mula sa bintana ang paglisan ni Marco at Remedios, dala lamang ang ilang piraso ng damit at ang bigat ng kanilang nakaraan, naramdaman niya ang dahan-dahang pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Ang malaking mansyon ay tumahimik, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng isang bagong umaga. Ngunit sa gitna ng katahimikang yon, lumapit si Attorney Selmo na may hawak na isa pang sobre. Madam Hana, may isa pang lihim na hindi ko nabanggit. Bago pumanaw si Isko, may isa pa siyang huling habilin tungkol sa inyong tunay na pagkatao na hindi nakasulat sa mga dokumento ng hasyenda. Ang katahimikan ng mansyon ay wala nang dalang pait. Sa pag-alis ni Marco at Doña Remedios, tila sumama sa kanila ang bawat bakas ng pang-aapi at ang mabigat na aura ng kasakiman. Ang bawat silid na dati ay saksi sa mga luha ni Hana ay dahan-dahan nang pinupuno ng liwanag ng umaga. Ang bawat kanto ng bahay ay tila humihinga ng malalim, malaya na sa mga mapanghusgang mata ng mga dating nakatira rito. Sa loob ng malawak na hardin, kung saan muling itinanim ni Marco ang mga rosas bilang huling gawain bago ang kanyang paglisan, lumakad si Hana. Hinawakan niya ang isang namumukadkad na rosas, isang puting talulot, na tila simbolo ng kanyang muling pagsilang. Lumapit si Attorney Selmo, dala ang isang lumang kahon na gawa sa narra. Ang kahoy ay makinis at may amoy ng nakaraan. Madam Hana, ang tinig ni Selmo ay puno ng paggalang. Ito ang huling bahagi ng pamanang iniwan ni Isko. Hindi ito tungkol sa lupa o sa pera. Ito ay tungkol sa iyong tunay na pinagmulan. Dahan-dahang binuksan ni Hana ang kahon. Sa loob ay may isang lumang litrato ng isang babaeng kamukhang-kamukha niya, ang kanyang ina. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang isang dokumento ng pag-aampon. Humarap si Selmo sa kanya. Ang mga mata ay may bakas ng luha. Hindi ka lamang basta anak ni Isko sa dugo, Hana. Ikaw ay anak ng isang pamilyang biktima rin ng kawalan ng katarungan sa Hacienda del Cielo noong unang panahon. Pinulot ka ni Isko sa gitna ng isang trahedya at pinalaki bilang sarili niyang anak.
Ang hasyenda na ito, hindi ito binili ni Isko para sa kanyang sarili. Ipinaglaban niya ito para maibalik sa iyo ang nararapat na sa iyo at sa mga taong kinalimutan ng mundo. Ang golden moment ay nang maramdaman ni Hana ang haplos ng hangin sa kanyang mukha. Napagtanto niya na ang kanyang buong buhay, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang paghihirap sa kamay ni Marco ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ang Hacienda del Cielo ay hindi isang premyo, kundi isang tungkulin. Selmo, wika ni Hana habang nakatingin sa malawak na lupain. Hindi ko pananatilihin ang mansyong ito bilang isang palasyo ng iisang tao. Gusto kong buksan ang mga pintuan nito. Ang bawat silid dito ay magiging tahanan para sa mga batang walang magulang, para sa mga babaeng kailangang makabangon mula sa sakit. Sinimulan ni Hana ang pagbabago. Ang bawat dambuhalang pader ng mansyon ay tila naging malambot sa paningin ng publiko. Ang mga security guard na dati ay nakakatakot ay naging mga gabay para sa mga nangangailangan. Sa isang bahagi ng malawak na lupain, ipinagawa ni Hana ang isang maliit na kapilya at isang gusali para sa pag-aaral ng mga bata. Ang bawat tunog ng martilyo at lagari sa paligid ay naging musika ng pag-asa. Isang araw, habang naglalakad sa bayan, nakita ni Hana ang isang pamilyar na mukha. Si Marco, na ngayon ay suot ang simpleng kamiseta ng isang karaniwang manggagawa, ay nagbubuhat ng mga sako ng bigas sa palengke. Ang kanyang mukha ay sunog sa araw at ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi na tumakas si Marco. Yumukod siya ng malalim, isang pagkilala na hindi na kailangan ng salita. Walang puot sa puso ni Hana, tanging ang kapayapaan na hatid ng katarungan. Madam Hana, tawag ni Selmo habang papalapit sa kanya sa gitna ng itinatayong orphanage. Handa na po ang lahat para sa formal na pagbubukas ng bahay ni Isko. Ngunit may isang panauhin sa labas. Isang matandang babae na humihiling na makausap kayo. Sinasabi niyang siya ang nakakaalam kung nasaan ang huling liham ng inyong tunay na ina. Napatigil si Hana. Ang bawat hakbang patungo sa hinaharap ay tila nagbubukas pa ng mga pintuan ng nakaraan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa kung anong matatatagpuan niya. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila may dalang espesyal na basbas. Ang dating malamig at nakakatakot na mansyon ng mga pamilya ni Marco ay wala na. Sa halip, ang gusaling nakatayo ay puno na ng kulay at buhay. Ang bahay ni Isko ay opisyal nang nagbukas ang mga pintuan para sa mga batang nangangailangan ng kalinga at mga babaeng nagnanais ng bagong simula. Ang tunog ng tawanan ng mga bata na nagtatakbuhan sa malawak na garden ay pumailan lang sa hangin. Tila isang awit ng kalayaan na pumalit sa mga hikbi ng nakaraan. Sa gitna ng pagdiriwang, lumapit ang matandang babaeng binanggit ni Selmo. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na, ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang ningning ng katotohanan. Iniabot niya kay Hana ang isang madilaw na sobre. Ang papel ay amoy ng lumang aparador at tuyong bulaklak. Hana, ako si Elena. Ako ang huling taong nakasama ng iyong ina bago siya pumanaw. Pabulong na wika ng matanda. Ipinagkatiwala niya sa akin ang liham na ito, hindi dahil ayaw kanyang makasama, kundi dahil alam niyang ang Hacienda del Cielo ay isang lugar na puno ng panganib noon. Pinili niyang ilayo ka at ibigay kay Isko upang matiyak na lalaki kang may malinis na puso, malayo sa laso ng kasakiman. Dahan-dahang binuksan ni Hana ang liham. Sa bawat salita ng kanyang tunay na ina, naramdaman niya ang isang uri ng pag-ibig na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Anak, ang lupa ay hindi pag-aari ng tao. Tayo ang pag-aari ng lupa. Alagaan mo ang mga taong nakatapak dito gaya ng pag-aalaga ko sa bawat tibok ng iyong puso.
Ang mga luhang pumatak sa papel ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pagtanggap at pasasalamat. Ito ang naging golden moment ni Hana. Habang nakatayo siya sa balkonahe, nakita niya sa malayo ang isang matandang babae na nakasuot ng simpleng duster, abala sa pagwawalisa, sa harap ng isang maliit na kapilya sa labas ng hasyenda. Ito si Doña Remedios. Wala na ang kanyang mga brilyante, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Sa bawat kumpas ng kanyang walis, tila sinusubukan niyang linisin ang bawat pagkakamaling nagawa niya. Ang kanyang buhay ngayon ay nakatuon sa pagsisilbi sa simbahan, isang tahimik na paraan ng pagsisisi na pinili niyang harapin araw-araw. Lumapit si Marcos sa gate ng mansyon, hindi upang pumasok, kundi upang iabot ang isang basket ng mga sariwang prutas at gulay na siya mismo ang nagtanim sa kanyang maliit na sakahan sa probinsya. Tumingala siya sa balkonahe at nakita si Hana. Isang simpleng tango ang ibinigay ni Hana, isang senyales na bagaman ang sugat ay nananatili ang peklat. Ang katarungan ay ganap ng naghari. Hindi na sila mag-asawa, hindi na rin magkaaway. Sila ay dalawang kaluluwang binago ng tadhana. Ang isa ay bumagsak upang matutong tumayo, at ang isa ay nagtiis upang matutong mamuno. Madam Hana, tawag ni Selmo habang nakatayo sa tabi niya. Ano po ang susunod nating hakbang? Tumingin si Hana sa asul na langit. Ang hanging amihan ay banayad na humahaplos sa kanyang buhok, tila isang kamay na nagpapala mula sa kabilang buhay. Wala na, Selmo. Tapos na ang laban. Ngayon, oras na para mabuhay ng may tunay na kapayapaan. Hinawakan ni Hana ang lumang pitaka ni Tatay Isko na nasa kanyang bulsa. Ang pitakang naging saksi sa kanyang paghihirap ay siya ring naging susi sa kanyang tagumpay. Inilagay niya ito sa loob ng isang glass case sa lobby ng bahay ni Isko upang magsilbing paalala sa lahat. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa lawak ng lupang kinatatayuan, kundi sa lalim ng pag-ibig na handa mong itanim sa puso ng iyong kapwa. Ang huling sulyap ni Hana sa Hacienda del Cielo ay puno ng pag-asa. Ang ulan ay natapos na, ang mga rosas ay muling namukadkad, at sa wakas, ang reyna ay nakahanap na ng kanyang tunay na tahanan, isang tahanang hindi itinayo sa ginto, kundi sa dangal, katotohanan, at walang hanggang pagpapatawad. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog sa Hacienda del Cielo. Ang mansyong dati ay nababalot ng puot at inggit ay isa na nga ngayong luntiang paraiso, na puno ng boses ng mga batang nag-aaral at mga inang muling bumubuo ng kanilang mga pangarap. Ang bawat pader na dati ay saksi sa panlalait ay pinintahan na ng mga maliliwanag na kulay, at ang bawat pasilyo ay amoy na ng bagong luto na tinapay at sariwang rosas. Sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga sa gitna ng malawak na hardin, nakaupo si Hana. Wala na ang bakas ng pagod at sakit sa kanyang mukha. Ang kanyang kagandahan ay hindi na nanggagaling sa mga mamahaling alahas, kundi sa isang uri ng kapayapaan na tanging ang isang pusong malaya sa galit ang makakapagtataglay. Habang pinapanood niya ang mga bata na naglalaro, lumapit si Attorney Selmo na bagaman mas matanda na ay nananatiling matikas ang tindig. Madam Hana, may mga bagong donasyon na dumating para sa ating scholarship program. Mabalita ni Selmo habang iniaabot ang isang listahan. At muli, may isang hindi nagpakilalang donor na nagpadala ng mga sako ng bigas at sariwang gulay mula sa probinsya. Napangiti ng bahagya si Hana. Alam niya kung sino ang nagpapadala ng mga yon. Sa loob ng 5 taon, si Marco ay nanatiling tapat sa kanyang buhay sa baryo. Hindi na ito muling nag-asawa. Sa halip, ginugol nito ang kanyang lakas sa pagtulong sa mga magsasaka at pagpapadala ng bunga ng kanyang pagod sa bahay ni Isko. Bilang tanda ng kanyang walang hanggang pagsisisi, natanaw ni Hana sa di kalayuan, malapit sa munting kapilya ng hasyenda,
ang isang matandang babae na nakasuot ng itim na belo. Si Doña Remedios iyon, na ngayon ay tinatawag na lamang na Lola Medios ng mga bata. Hindi na siya ang mapagmataas na matandang nang aalipusta. Araw-araw siyang pumupunta rito upang maglinis ng kapilya at magturo ng mga dasal sa mga bata. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro brilyante, ay puno na ngayon ng kalyo, ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ring bakas ng kabaliwan. Tanging ang mapagpakumbabang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Napatawad mo na ba talaga sila, Hana? Tanong ni Selmo, isang tanong na tila hinihintay ng hangin ang kasagutan. Tumingin si Hana sa kanyang lumang pitaka na nakalagay sa isang maliit na altar sa loob ng kanyang opisina na tanaw mula sa hardin. Ang pagpapatawad, Selmo, ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng kanilang kasalanan sa aking paglalakad. Ang katahimikang tinatamasa ko ngayon ay ang sapat na katibayan na ang aking puso ay wala ng puwang para sa pait. Wala na silang utang sa akin dahil ang katarungan ng tadhana ang mismong nagbayad sa lahat. Ito ang huling aral na natutunan ni Hana sa kanyang paglalakbay. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang mga nanakit sa iyo, kundi ang makita ang iyong sarili na maligaya at kapaki-pakinabang sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. Ang Hacienda del Cielo ay naging simbolo na ang langit ay hindi lamang matatagpuan sa kabilang buhay, kundi sa bawat sandali na pinipili nating magmahal, magbigay at magpatawad. Habang palubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, hinawakan ni Hana ang isang munting pito na gawa sa kahoy, ang pamana ni Tatay Isko. Hinipan niya ito ng bahagya at ang tunog nito ay tila isang mensahe na lumipad patungo sa mga ulap. Ang ulan ay matagal nang tumigil, ang mga sugat ay naging mga peklat ng karangalan, at sa wakas, ang lahat ay nakahanap na ng kanilang sariling binigyan sa ilalim ng malawak na langit ng hasyenda.